forming Christ in the believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. Ikalawang sulat sa mga taga-Korinto, Kabanata 12. Talata 1, tiyak na hindi nararapat para sa akin na magyabang, ngunit ako'y darating sa mga pangitain at mga kapahayagan ng Panginoon. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na 14 na taon na, kung sa katawan ay hindi ko nalalaman, kung sa labas ng katawan ay hindi ko nalalaman. Alam ng Diyos na dinala siya sa ikatlong langit. At nakikilala ko ang gayong tao kung sa katawan o sa labas ng katawan, hindi ko nalalaman. Ang Diyos ang nakaalam kung sino ang nahuli sa paraiso. Ang ikatlong langit at paraiso ay pareho. Kung saan siya nakarinig ng mga salitang hindi ka panipaniwala. Iyan ang paksa ngayon. Hindi maipaliwanag ng mga salita. Na hindi ito ibinibigay sa tao upang ipahayag sa loob ng 2,000 taon. Hindi ito ibinigay sa tao upang ipahayag ang mga ito. Hindi ito ibinibigay sa tao upang ipahayag. Sabi niya, hindi ko alam kung inalis nila ako sa katawan ko o nasa loob ng katawan, hindi ko alam. Datapwat ako'y dinala sa paraiso sa ikatlong langit. Hindi dito sa unang langit kung saan ang iglesia ay nakaupo sa mga makalangit na lugar. Kaya naman sinasabi niya na ang iglesia ay nakaupo na kasama niya sa mga makalangit na lugar, kasama ni Kristo, dahil iyon ang unang langit. Pagkatapos ay mayroong pangalawang langit na kung saan ako dumadaan linggo-linggo sa isang eroplano. 35,000 talampakan ng taas sa sidereal space doon. Pagkatapos ay ang ikatlong langit, ano ang paraiso? Sabi niya, hindi ko alam kung paano iyon. Ang alam ko lang ay ako. Naririnig ko ang ilang salita na hindi ibinibigay sa tao upang ipahayag. Iyon ang dahilan kung bakit hindi mo naririnig ang mga ito sa loob ng 2,000 taon. Sa loob ng 2,000 taon ay hindi ninyo narinig ang mga salitang iyon sapagkat sinabi niya, hindi ipinagkaloob sa tao na ipahayag ang mga ito. Kaya siya ay umalis, nahulog, at nagsulat. Ngunit nasa iyo ang Biblia na iyon. Alam mo ba kung gaano karaming mga paaralan sa pag-arte ang mayroon sa mundo? Pareho lang naman ang nababasa mo at ako. Ano ang nangyayari ay na ang Diyos ay may talukbong upang hindi nila makita ang inyong nakita. At pagkatapos ay basahin mo ito at makita ito. At pagkatapos ay maaari mo itong basahin. Nabasa ko ito dati at binasa ko ang lahat ng ito na sinasabi ko sa iyo. Ako ay nagpunta sa paglipas ng dahil ako ay veiled masyadong. Hindi ko ito naintindihan. Sa katunayan, alam mo ba kung bakit ang relihiyosong sistema sa buong mundo? Hindi mo ba ako naiintindihan? Dahil sila ay nakatalukbong, may tabing sila. Ngayon, tingnan mo, ang mga salitang hindi maipaliwanag na hindi ibinibigay sa mga tao na magsalita, mag-unawa. Ginamit ito ng Diyos upang hindi maunawaan ang katotohanan. Upang walang makakaalam, pati na rin ako. Ilang taon na akong nasa sistemang iyon. Ang hindi ko naintindihan ay iyon. Ganon din ang nangyari sa akin. Kaya naiintindihan ko iyan. Dinala ako sa lugar kung saan dinala si Paul. At ngayon sinasabi ko sa inyo, hindi ko alam kung ito ay nasa loob ng katawan o sa labas ng katawan. Alam ko na nasa estado ako ng Massachusetts. At Pasko na. At naaalala ko na si Cheo, ang panganay kong anak, ay maliit pa. At sabi niya sa akin, Papa, alam mo naman na darating ang Panginoon, di ba?
At sinabi ko sa kanya ng malinaw, oo, darating ang Panginoon at sinasagot niya ako sapagkat ngayong gabi ay darating siya. Ngunit nauunawaan ninyo na dumarating ang Panginoon ayon sa ipinaliwanag ng sistema. Na dumarating at bumubuo ng isang kalamidad sa lupa. At yung mga kalokohan na sinasabi nila, kasi dahil nakatalukbong sila, lahat ng sinabi nila ay mali. Tingnan mo, lahat ng narinig mo bago ka nakarating dito. Ngunit lahat, iyon ay mula sa Katolisismo, Protestantismo, lahat ng narinig mo dati. Kailangan mong mag-brainwash sa iyong sarili. Kailangan mong maglagay ng muriatic acid doon, tulad nito. O sa isa sa mga makina ng presyon, na kung saan ay para sa paghuhugas ng mga makina ng kotse, mataas na presyon, upang ang lahat ng mga pader ng iyong isip ay malinis. Sa ganitong paraan, makakarating ka sa taas ng isang perpekto. Tapos sabi niya sa akin, Daddy, ngayong gabi ay darating ang Panginoon. Akala ko, wala akong naintindihan. Akala ko natatakot siya at sinabi ko, gusto mo bang ihatid kita sa kama? Natatakot ka ba? At sinabi niya sa akin, hindi naman dumating si Angel at nagsabi sa akin yan. Narinig ko ang malinaw na tinig at naramdaman ko ang presensya. At pagkatapos ay bumaba siya at sinabi niya sa akin na nasa ikalawang palapag siya ng bahay. Lumapit ako sa kanya at inihiga ko siya sa kama. At bumalik ako sa living room, umuulan ng niyebe. Hindi ka makalabas ng bahay, maraming niyebe. Nasa Pasko na kami. Hindi ko alam, nakaupo ako sa isang armchair na hawak ko. At nag-iisip ako at sinabi ko, hey, bakit niya sinabi sa akin yon? Ako'y bumaba at humiga at nang ako'y humiga, agad akong nakatulog. At kinuha nila ako sa mismong lugar na ito. Sa paraiso, doon nagpakita sa akin ang Panginoon. Ang Panginoong Hesukristo. Alam mo ba kung ano yon? Isipin mo, nasa Atlanta ako. Sa kagawaran ng ebanghelismo na kumukuha ng ilang mga klase para sa Puerto Rico. At nang sabihin ko sa kanya ang isa sa mga salita sa isang teologo, sino ang nagsusulat ng panitikan ng Sunday School ng Baptist House of Publications? At pagkatapos ay sabi ko, hey, ano sa palagay mo? Ano sa palagay mo ang katotohanan na nang mamatay si Kristo, patay na tayo sa kasalanan? Bago pa man kami pumasok, patay na tayo ngayon sa kasalanan. At pagkatapos ay sinabi niya, mabuti. Patay na tayo sa kasalanan. Sinabi niya sa akin, naniniwala ka ba na patay na tayo sa kasalanan? Pagkatapos ay dumating ang hindi maipaliwanag na salita. Yung isa na hindi pa nasabi. Kaya lumapit ako at sinabi sa kanya, kung tayo ay patay na sa kasalanan, pagkatapos ay tayo ay walang kapintasan sapagkat tayo ay patay na sa kasalanan. Ganon din dito, kung patay ka na sa pisikal, imposibleng singilin ka ng Department of Treasury ng buwis ni ang gobyerno o ang pulisya kung may kaso ka, ito ay isinampa at kung may utang ka, may mga balanse pa rin. Kung ikaw ay patay na sa kasalanan, hindi sa gobyerno. Patay ka na sa kasalanan sapagkat ikaw ay patay na sa kasalanan sa Diyos. Kaya nakikita ka niya at iyon ang mahalaga. Kung ano ang sinasabi niya tungkol sa iyo, hindi ito kung ano ang nararamdaman mo o kung ano ang sinasabi ng mga ngaral sa sulok. Iyan ang sinasabi ng salita. Ang ebanghelyo, iyan ang dapat mong paniwalaan dahil makakatulong iyon sa iyo. Ngayon, nang sabihin ko sa kanya, una, binasa niya, sapagkat tayong nangamatay kay Kristo ay patay na sa kasalanan. Pagkatapos ay dumating ang interpretasyon na ibinigay sa akin na walang sinuman ang nagkaroon ng ganyan sa loob ng 2,000 taon. Walang sinuman. Kung hindi, malalaman ko na kung nabasa ko, binabasa ko lahat. Dahil iyon ang sinabi niya sa akin ng personal. Sinabi niya sa akin na si Jose Luis, nang ibigay ko ang aking buhay sa krus, inilagay ko kayo sa kasalanan. Tapos nasa isip ko siya,
Kasi pag-uusap lang yon, hindi walang salita. Nakinig ako at nagtanong. At pagkatapos ay sinagot niya ako. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng mawala. Ngunit paano ka mawawala kung ikaw ay patay na sa kasalanan? Upang mawala ka, kailangan mong matagpuan sa kasalanan. Patay ka na sa kasalanan. At nang sabihin ko sa kanya na hindi ako mapag-aalinlanganan, sinabi niya sa akin, sino ang nagsabi sa iyo niyan? Sino ang nagsabi sa akin na iyon ang ebanghelyo kung ano ang binabasa mo? Sumagot ang teologo, hindi, pero hindi iyon totoo. Ngunit paano nga ba mangyayari kung sinasabi nito na tayo ay patay na sa kasalanan? Sapagkat ang kasalanan ay walang kinalaman sa akin. At pagkatapos ay sinabi niya sa akin, hindi. Saan ka nag-aral? Hindi ito tungkol sa kung saan ako nag-aral o kung saan ka nag-aral. Ito ay kung ano ang sinasabi ng salita. Ang problema ay ang mga relihiyon ay nakabatay sa kung ano ang kanilang naranasan, hinawakan at narinig, ngunit hindi sa kung ano ang nasusulat, dahil kung pupunta sila sa kung ano ang nasusulat, kailangan nilang sumama sa akin. Ibig kong sabihin, kung ito ay dahil sa kung ano ang nakasulat. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakaalam ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kaniya? Walang sino man ang nakaalam ng mga bagay ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. At hindi natin tinanggap ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritu na nagmumula sa Diyos upang ating maalaman ang ibinigay sa atin ng Diyos. Ang espiritu ba na ibinigay nila sa iyo upang sumayaw, magsalita sa mga wika, tumalon at umiikot, upang gumapang ang iyong balat, upang mag-levitate, upang maghanap ng isang mahiwagang karanasan? Ano ang layunin? Upang malaman kung ano ang ipinagkaloob sa iyo. Iyan ang pinakadakilang layunin ng espiritu. Pumunta sa simbahan sa kanto at tanungin, bakit tinanggap natin ang espiritu ng Diyos? Sasabihin nila sa iyo, numero 1, na magsalita sa mga wika. Sabi ni Taludtod 13, na aming sinasalita naman hindi sa pamamagitan ng mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi sa mga itinuturo ng Espiritu na naaangkop sa espiritual. Ngunit ang likas na tao, hindi niya nakikita ang mga bagay na galing sa Espiritu ng Diyos. Tulad ng teologo na sinabi ko sa iyo kanina, nung binigay ko sa kanya ang salita, hindi niya ito naintindihan. Dahil kahit pastor siya at nag-aral siya ng teolohiya at nagsisi siya, nabautismuhan siya, nagbabasa siya ng Biblia, nagsusulat siya mula sa Biblia, nabubuhay siya mula rito. Ngunit, hindi ito espiritual. Sapagkat upang maging espiritual, kailangan mong maunawaan ang mga salita ng Espiritu. Hindi ang lyrics dahil ang lahat ng ito ay lyrics. Lahat ng ito ay pagprint. Walang silbi ang aklat na ito. Ang aklat na ito, kung walang mga salitang hindi maipaliwanag, ay walang silbi. Ngayon, sa mga salitang hindi maipaliwanag, ay ito ay isang kagandahan, ito ay ganyan ang magandang aklat. Ngunit kung hindi ito makakatulong sa iyo sa lahat. Sinasabi niya, datapuwat ang likas na tao ay hindi nakakaunawa ng mga bagay na sa Espiritu ng Diyos, sapagkat para sa Kanya ang mga ito ay kabaliwan. Kaya nakikita nila kami na parang baliw kami at hindi niya maintindihan ang mga ito. Sapagkat ang mga ito ay dapat na maunawaan sa espiritual. Sa halip, doon namamalagi ang problema. Sa kabilang dako, ang espiritual ay humahatol sa lahat ng mga bagay, ngunit hindi siya hinuhusgahan ng sino man. May mga nagsasabi sa akin, Panginoon, sinasabi ng Biblia na huwag kang manghusga para hindi ka husgahan. Paano? Sapagkat sinasabi ng Biblia na hindi ka maaaring manghusga. Ngunit ito ay na isang tao na hindi espiritual ang nagsabi sa akin, ngunit gaano karaming mga bagay ang hinuhusgahan ako ng espiritual. Hindi ba ganinyo nakikita na ang mga espiritual na humahatol ay mabuti, ang mga humahatol sa pag-ibig, ang mga hukom ay nangag-aaliw, ang mga hukom ay nagsisipagtanggol, na nangagdadais, na nangagtatatayo? Hindi namin hinuhusgahan ang paghatol tulad ng paghuhusga ng mga tao na puno ng inggit at laging humahatol. Hindi. Ang salitang hukom ay nangangahulugang paglilinaw, paghahati. Laman at espiritu, iyon ang dahilan kung bakit hinuhusgahan natin ang lahat.
at hinuhusgahan mo ang lahat. Sa trabaho, may pumupunta para sabihin sa iyo ang isang bagay. Agad kung manahimik ka, sinasabi sa iyo ng Espiritu, mag-ingat ka rito, huwag mo siyang sagutin ngayon. Hayaan mo siyang magsalita. Hayaan mo siyang magsalita. At ito ay isang teknikal na katangian doon na ikaw ang naghahari. Hindi mo ba nakikita na ikaw ay espiritual? Nakuha mo na kung ano ang sinasabi nito dito. Tingnan mo. Sabi niya, dahil 16 na talata, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang magtuturo sa Kanya? Higit pa mayroon kami. Ang isip ni Kristo. Sabihin mo, nasa akin ang pag-iisip ni Kristo. Dahil hindi maipaliwanag ang mga salita, ibinigay sa iba, ipinaliwanag niya ang mga ito sa akin. Pinagpala ng lahat ng biyaya.